Nanindigan ang Commission on Higher Education o CHED sa pangako nitong patuloy na pagbibigay ng accessible at mataas na kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Yan ang ating hihimayin kasama si CHED Chairperson Dr. Prospero de Vera III. Magandang araw po, Chair Popoy. Magandang araw sa inyo at sa lahat ng nanonood. Good afternoon, Chairman Popoy. Thank you for joining us sa aming programa. At kasama ko, co-host, makikita niyo po tuwing Lunes. Bukod sa siya ang spokesperson ng National Security Commission, siya rin po ay mag-i-interview sa ating mga opisyal katulad po ninyo. Matagal ko nang kilala yan. Pero Matagal hindi, na kitang kilala. pero sana hindi kami tumatanda, no, sir? Yes. Sana hindi tayo tumata. Si Asik Malaya, bata pa rin eh, no? So, sir, umpisahan natin sa good news. Alam ko, sentro ng usapan ngayon ng CHED eh. Pero gusto ko po munang malaman naming lahat, ano-ano po yung mga accomplishment ng CHED na pwede nating ipagmalaki ngayon sa ating mga kababayan? Madami na. No? Nung sinimulan natin yung free higher ed, ang participation rate, ang ibig sabihin yung porsyento ng mga university-age students na enrolled sa university, nasa 32% lang. 32% of the university-age Filipinos are actually enrolled in university. We've increased that to 41% because of free higher ed. Ibig sabihin, malinaw yung mensahe sa kanila na kaya nyo nang mag-aral. Kakayanin nyo mag-aral, kakayanin nyo makatapos. Kaya talaga namang napakaraming gustong mag-enroll. No? In fact, ang problema na natin ngayon, yung admission rate ng mga magagaling na public universities ay pababa ng pababa. Kasi dumadami yung naggustong mag-exam, gustong mag-enroll, pero yung capacity nila na tumanggap ng mga freshman ay limitado. So halimbawa, siyempre alam natin ang upkat ng UP, napakababa, no? Lagpas 100,000 ang nag-a-apply, 14,500 lang ang natatanggap. Pero hindi alam na marami na pati PUP ngayon, 15 to 20% na lang ng nag-e-exam ang nakakapasok. Ang So, ilan po yun? Dun sa, Maliit na yun kasi... Kung sa UP from 100,000 to 14,000, sa PUP, sa PUP, lagpas 100,000 din ang nag-a-apply tapos dyan. 20% lang Oo. din. 100,000 ang nag-a-apply. Oo. Wow. Ganon kalaki. At yung magagaling nating mga public universities in different parts of the country, less than 50% na ang natatanggap. So, ibig sabihin, our message that you can not only dream, but you can pursue higher education is now a reality for most Filipinos. So, meron tayong preba na tumaas talaga. We are now comparable to the other countries in the region. Okay. Of course, nahuhuli pa rin tayo doon sa magagaling talaga. Like Singapore, ang participation rate nila is 91%. 91% of their university-age students are in university. Malayo pang hahabulin natin. Pero at least, unti-unti, tumataas tayo. No? So, yung access, hindi na issue yan. Ibig sabihin, accessible ang free higher ed. Ang kailangan natin siguruhin ngayon ay access to quality education. Kasi yung kalidad naman, ano ang measurement natin ng quality? No? Nakikita natin, nag-i-invest ang gobyerno sa public universities, gumaganda ang licensure results ng madaming universities, at ang phenomenon na nangyari itong mga nakaraang taon lang, padami ng padami yung mga public and private universities na nag-i-international ranking. They subject themselves to international ranking. They benchmark with the good universities in the region and in the world. Nung pumasok ako sa CHED, parang 15 lang yung internationally ranked universities. Na-report ng Pangulo natin nung SONA na 52 na ang Philippine universities na internationally ranked. May 1 yung deadline namin noon, yung sinabit na sa Presidente. Kalalabas lang noong 2020 WURI ranking. 76 Philippine higher education institutions. Ang nakapasok. Ay nakapasok na sa various rankings. Ibig sabihin, consciously, our universities are benchmarking with universities in the world, improving their faculty, improving their programs, so that they can offer education that is quality assured. So yan, meron tayong achievement numbers-wise. No? Palagay ko, hindi naman matatawaran yan kasi ang nagra-rank naman ay international groups. Hindi naman tayo. So, yung phenomenon na yan,
Ngayon lang nangyayari yan. Hindi yan nangyayari dati. before. Yeah. So, Ninya, maganda pag-usapan na natin yung mainit na balita, no? Kasi merong proposal na repasuhin yung ating free tertiary education program dahil according to Secretary Ben Jokno, ang mga SECs daw are not created equal. And kailangan daw magkaroon ng national examination para sa mga gustong mag-aral sa mga state universities and colleges. At kung pumasa ka dito sa exam na ito, then you're entitled to get subsidy. Ano po ang reaction nyo dito sa proposal na ito? I welcome the opportunity to review free higher ed. In fact, last year pa, nagpunta na ako sa Congressional Commission on Education. Sabi ko, can you make this one of the centerpiece programs to be evaluated? Kasi nasa 6th year of implementation na tayo ng free higher ed. There is enough data on the ground to now make policy decisions. So I welcome it, no? Ngayon, ano ang issue diyan? Ano ang i-evaluate mo do sa programa, no? Lumalabas yung isa, yung sabi parang wasteful at saka hindi daw sustainable ang free higher ed. I do not agree with that. No? I do not agree kasi depende yan kung anong philosophy mo ng education. Ano bang papel ng edukasyon at ano ang responsibilidad ng pamahalaan para magbigay ng edukasyon sa mga kabataan. Palagay ko doon pagdebatihan. Kasi ang tingin ng iba, education is a privilege. Para sa akin, responsibilidad ng isang pamahalaan na bigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kabataan. Because one way of making people believe in government is to give them hope. Give them hope that there is a better way, there's a pathway to improve themselves, their families, because the worst thing that we can do is to make our young people hopeless. Okay. Because if they lose hope, mamumundok yan. So, wala nang kinabukasan. Pag nawala ang pagkakataon ng mas magandang kinabukasan, that's very, very dangerous for young people. It gives them hope and really we agree, there is no argument in that. Kung pwede pong bigyan ng libreng edukasyon talaga, lahat. Pero naintindihan ko rin po ang ating si Secretary Jokno sa sinasabi niya na sige, pumasok nga sila sa kolehiyo. Pero nagda-drop out naman, hindi po nila tinutuloy. O baka nasa maling kurso po sila. So, sayang naman po yung libreng binigay natin ng edukasyon na yun. Na kumbaga pwede naman pala natin rin gamitin para palakasin ang K-12. Pero pwede nating i-correct yan without setting aside the law. Yes. Siyempre, lahat naman ng programa ng pamahalaan, pwede mong i-correct kasi may data on the ground ka na nga. So yun ang dapat nating tutukan. Ano yung ating babaguhin? Ang nakakatakot na sila sabi ng iba ay pag sinabi mong wasteful ang government expenses, sustainable, etc. Ang pagkakaintindi ng marami ay maaring tanggalin yung programa altogether. I-correct natin kung ano yung kailangang i-improve, no? Halimbawa, yung pag-target kung sino makakakuha ng tertiary education subsidy kasi ngayon ang tina-target niya yung mga nasa 4 Ps ng DSWD, etc. Pwede namang i-correct yung criteria diyan. Pwedeng i-improve, no? Yung idea na kailangan mo ng parang entrance test sa lahat na yung makakapasa, yun lang ang papasok. Lahat naman ng ating public universities may entrance test na. Yes. May admission Meron test. na naman. Ang problema nga natin, kakaunti na ngayon nakakapasok sa capacity ng school. Bakit ka magbibigay ng isa pang entrance test? Ako ang sabi ko, magbigay tayo ng entrance test kung ang susukatin niya ay equity. I-identify niya yung mga mahihirap na estudyante, galing ng public schools, anak ng rebel returnees, anak ng mga katutubo. Kung yung data yan ay makukuha sa pamamagitan na examen, okay ako dyan. Para gamitin niya ng mga school para paramihin yung makakapasok na galing sa marginalized sectors. So in other words, Chairman, bukas kayo dun sa ilang aspeto ng reforma. Pero yung batas itself na kailangan magbigay ay wag nilang masyadong galawin kasi
yung mga statements na lumalabas, parang nagbibigay ng pangamba Oo, sa ating mga kababayan. madaming nangangamba sa aking pag-ikot. Yun nga rin. Kasi- Buti nalinaw niyo po yan Oo. kasi marami umiiyak na, paano na yan? Wala na kaming free ay hindi na ako magka-college. Pero right now, we're telling them, hindi naman po tatanggalin ang batas, kundi improve. Yun ang aking posisyon. I-improve. Yun ang aking posisyon. I-improve natin. Okay. Kasi alam mo, Nina, ang magandang ginawa ko, ako'y pumupunta talaga sa ground on the universities. Yes. Nakakausap ko estudyante. Madaming nangangamba ngayon na gano'n na mangyayari. Okay. So wag po kayong mangamba. Wag po Kasi tayong nandyan si mangamba. Chairman Popoy. Oh, I'm sure marami rin nakikipaglaban na gusto na naman ng ating mga opisyal na ituloy yan. So, gusto pa naman din namin kayong kausapin ng matagal tungkol sa edukasyon. Ano? Siguro maikli na lang, sir, bago namin kayo pakawalan. Yung update po sa pakikipagtulungan ng CHED sa mga universidad sa ibang bansa para maisulong po itong internationalization ng mga HEI sa Pilipinas. Nagkaroon na ng partnership ang CHED at bansang China hinggil dito. Ano po ang detalye dito, Chairman? Yeah, kagagaling ko lang sa Guiyang province sa China. 2 weeks ago, umattend ako ng China-ASEAN Cooperation Week. No? Nabigyan ako ng pagkakataon na makausap yung ibang ministers of education, hindi lang ng China, kundi ibang ASEAN countries. At meron kaming special session on Philippine and Chinese universities. At 10 Philippine universities ang pumirma ng agreement with Chinese universities. Patok na patok at maraming gustong mag-aral na Chinese nationals sa Philippines for 3 reasons. May kalidad ang edukasyon, affordable, at English ang pagtuturo. Kaya we are creating pathways both sides para yung mga gusto mag-aral dito at gusto mag-aral doon. Plus of course, selected fields. No? Yan yung ating ginawa sa China. So ito'y realization nung pagbisita ni Pangulong Marcos sa China early this year. Kasi merong sinabi doon about the importance of higher education. At meron tayong Memorandum of Agreement between CHED and the Ministry of China in 2019. So yan yung ating ini-implement ngayon. Yun. Okay. Chairman Nina, madami pa sana tayong pag-uusapan with the Chairman Popoy de Vera, pero wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa informasyon. Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera. Magandang Thank you, sir. umaga sa inyo.